3 gabi ako nag-fishing. Lumilipad yung mga lures ko. Nung una, 2 yung nawala. Lumipad, naputol yung line ko. Tapos, nung pangalawang gabi, ganun din lumipad yung isa kong lure. Kaya natatakot akong gamitin yung aking fishing rod. Sa ika-third night, ganun pa rin. Lumipad yung aking lures. Ay, habang nangingisda ko, pangapat na paulit-ulit na napuputol yung linya ko. Bakit? Akala ko malas. Yun pala, may isa akong pagkakamali na hindi ko napapansin. Kaya gusto kong i-share ito lalong-lalo na sa mga beginner. Kasi minsan, hindi isda ang may problema. So, nung nagkakasa ko sa may tulay, lumipad yung lure ko. Nung nagkakasa ko dito, lumipad din yung lure ko. Akala ko naman, okay lang, maliit na bagay. Hanggang isang gabi, nung chinek ko yung rod at in-examine ko kung ano yung problema, doon ko napansin na sa itaas, sira na pala yung ceramic ng ring guide sa pinakitaas, sa rod tip. Basag na pala yung ceramic sa ring guide. At dito, unti-unti kong na-realize na yung isang pagkakamali ko, na iniiwan ko yung swivel, ay siya palang dahan-dahan na sumisira doon sa ceramic. Hindi ko napansin hanggang nasira. Dahil doon, 5 lures ang nawala sa akin at napabili pa ako ng bagong fishing rod. At higit sa lahat, 3 gabi na hindi ako nakapag-fishing ng mabuti. At ilang araw din na hindi ako nakapag-fishing kasi naghihintay ako ng bagong fishing rod. Dito ko natutunan na ang fishing pala ay hindi lang sa paghagis ng lure o ng pain. Kailangan din palang alagaan natin ang ating mga gamit. Kaya simula ngayon, kailangan kong i-check yung aking rod, yung aking reel, bago pa ako magsimula na mag-fishing. Kaya ngayong gabi, mas maingat ako. Kung beginner ka, sana nakatulong ito sa iyo. Kasi hindi lahat ng problema ay nasa isda. Para sa iba pang mga video, i-click lang ito. At of course, kung gusto mong sumabay na matuto sa pag-fishing gamit ang lure, mag-subscribe lang sa link na ito. Ito si Erwin sa Fishing Sigbin na nagsasabi na ang fishing ay napag-aaralan. Fish on. Fish on.